For today's video, pina-assemble ko na itong cabinet ni Mister. Matagal naman naka-stock tong cabinet niya at hindi ko pa pinapaayos kasi walang space. So dahil nga nakalipat na si Tatay, yung ibang mga gamit ng kapatid ko na dala na dun sa kabilang bahay, nagkaroon na ng konting space na paglalagyan ito at ito na inaayos na ng kapatid ko si Bajo yung door. Magaling talaga mag-assemble ng mga ganitong cabinet itong kapatid kong si Bajoy. Katulad dito nitong cabinet ko dito sa kwarto, yan, ganyan na ganyan din siya. Kasi ang kwento na doble yung order ko. Sabi kasi ng seller, i-cancel ko na daw tong order ko kasi hindi niya daw may ipapaship. Pero sa Shopee pala, isang beses ka lang pwede mag-cancel. Nagdalawang isip na ako nung pagka-order ko sa kanya, kaya kinancel ko. Tapos nagbago ulit yung isip ko, then tinuloy ko na yung order, ni-remove ko yung cancellation. Tapos yun nga, sabi ng seller, i-cancel ko daw ulit, hindi na i-cancel ng Shopee. Sabi naman ni seller, okay na daw yun, pero shinip niya pa rin pala. Naka-order na ako ng panibago sa ibang store naman. Hindi ko na binalik, okay na yun kasi kailangan din naman namin. At maganda naman talaga yung cabinet. Worth it naman siya. So, heto nga, tinanggal ko na yung mga gamit ni Mr. dito. Ihiwalay ko na yung mga damit niya dun sa mga gamit ko. Kasi talagang hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung iba pang mga damit. Ayan, meron pa akong isang cabinet dyan. Puro mga damit ko pa rin. Eto nga, nakabili kami nitong hanger. Ang ganda nito, napaka-thin lang siya. Tapos, ayan, ang cute. So, inayos ko na nga lang muna itong mga damit ko. So, kung mapapansin nyo nga dyan, sa isang hanger, marami na akong nilalagay na damit para tipid sa hanger tsaka space saver. Kaya dito lang sa isang hanger na to, 4 na jacket na yung nilagay ko. Hindi ko nga pinagsasama yung mabibigat lahat. May mabigat, may manipis, ganun. Tapos tingnan nyo naman itong isang damit ko, 5 yung nakalagay na dress, di ba? Tapos ito sa isang hanger, 4 din na dress. Pinapalitan ko lang yung mga hanger na ginamit ko kasi ito na yung gagamitin ko, yung bago na kulay gray na manipis. So ganito lang naman ako mag-ayos ng mga damit para nakikita ko agad. Magkakasama yung halos magkakatulad pero iba-iba lang yung color. Meron din naiiba yung design pero halos lahat is spaghetti straps. Tapos ito pang isang dresses din. Papalitan ko yung hanger kasi para yun sa mga scarf ko. Pagsasama-samahin ko pa rin to mga tube dresses na to. Kasi nga para, di ba, space saver, ganun. Meron pa akong ibang mga damit na nakatago na hindi ko pa nalagay dito sa cabinet. Sa susunod na lang yun kasi marami pa akong gagawin. Akala ko nga wala akong gagawin ngayong rest day. Kaya bago kami umuwi kahapon ni Honey Bunch, dumaan kami dun sa palengke na Bigte at bumili ako ng mga paso. Kasi naisip ko mag-gardening na lang ako. Split off kasi ako ngayon, isang araw lang yung rest day tapos si Honey Bunch may pasok. Kaya nag-isip talaga ako ng gagawin ko. Pero dahil nga nagrereklamo na si Honey Bunch sa mga damit ko nakakalat daw, pina-assemble ko na yung cabinet niya pagdating namin. Kasi kaya naman kumakalat yung mga damit ko dahil mga damit niya nakalagay sa cabinet ko, di ba? Tapos yung ina-assemble na yung cabinet niya, yung mga damit naman niya at mga gamit niya yung nilabas ko. O di ba? Yung sa kanya naman yung makalat. At alam niyo guys, kulang pala sa isang araw yung pagliligpit. Buti na nga lang nandito yung kapatid kong si Bajoy, tinulungan niya ako. Kasi ang dami-daming gagawin pala. 'Di ba? Naghahanap pa ako ng gagawin, nandyan lang pala. Ako lang pala yung hinihintay nitong mga gawain dito sa bahay. At syempre nga una kong inayos itong mga damit, yung kalat sa kwarto. Nagpa-help na rin ako sa sister ko magpalit ng beddings, mag-vacuum, mag-mop. Inayos ko na rin yung mga stante ng books, ng mga makeups. Medyo matagal-tagal na nga rin pala ako nakapaglinis kaya medyo magulo na talaga siya. At sumasakit na ang mata ni Mister. Sabi ko nga sa kanya, pumikit na lang siya eh. Para 'di ba wala siya nakikitang kalat. So ito na nga, medyo maayos na siya ng konti. Konti lang kasi ang dami pang kulang at kulang na rin ako sa hanger. So dito naman, ito yung mga skirts ko, mini skirts. Kasi maghanap ka kaya ng long skirts ko, ang mini-mini ko. And yung mga pants, nagpa-pants naman ako, lalo na nung college ako. Pero ngayon, hindi ko na feel mag-pants lalo na sobrang init ng panahon. Kaya halos lahat ng mga damit na hindi ko ginagamit talaga, binigay ko na kay Bobby. Para mabawasan naman yung mga gamit dito sa cabinet. So, si Bobby naman yung namang problema kasi ang dami na din niyang damit. Anyway, so dito naman tayo sa cabinet ni Habi. Nabuo na yung kanyang cabinet at ayan na. So yan, ang ganda-ganda. Nakakatuwa na may separate ko na yung mga gamit ni Mister dun sa mga damit ko. So kahit magulo yung mga damit ko, wala na magrereklamo. At ito nga yung hanger na binili namin. Para sa kanya naman, color black. Look ko, ang classy, ang ganda-ganda niya. Napaka-thin itong hanger. Space saver, yung sa akin gray, yung kanya black.
At eto na nga yung mga gamit niya na nilabas ko, ilalagay na dun sa cabinet. Then, ito na rin yung mga nilabahan ko. Yan, naglaba ako kanina madaling araw. At hindi pa nga yan tapos kasi binabad ko pa yung mga beddings, kumot, punda, ganun. Hindi na nga kaya ng powers ko kaya sa susunod ko na lang yan ipagpapatuloy. Ibabad ko na lang muna siya para madali na lang kusutin sa susunod. And heto naman yung binili namin na paso. So, dahil nga natapos ko na yung labahin, ayos ko na yung kwarto. So, anytime na dumating si Mr., pwede na siyang humiga ng maayos. Start na ako mag-gardening. So, ganyan nga kalaki yung paso na binili ko. Ito yung sili na tinanim ko, di ba? Ang lago na niya. So, sa susunod, pwede ko na siyang bawasan ng dahon para isama sa tinola. Gusto ko pa nga makapagtanim ng iba pang sili. Ito kasi siling labuyo. Tapos gusto ko may siling green na haba, yung pang sigang. At saka bell peppers. So, bago ko nga lagyan to ng lupa, bubutasan muna ito. Gagayahin ko lang yung ginawa ni Mr. Gamit ang pako at yung plies. Ayan, painitin ko yung pako. Tsaka ko bubutasan yung paso. Nakakangalay pala siya. Habang ginagawa ko to, sabi ko talaga sana nandito na si Mr. Kasi naman may pasok pa siya. Hindi na kami magkasabay ng off. Ayan tuloy, strong independent woman ang peg ko ngayon. Anyway, nakaya ko naman siya. Ayan, nabutasan ko na siya yung tatlong malalaki at meron naman akong binili dito na dalawang maliit. Itong maliit na paso, madali na siyang butasan kasi meron na siyang pattern. Ayun o, yung pinakang bubutasin mo, manipis na lang siya. Hindi kagaya ng malaking paso. Medyo makapal talaga yung plastic niya, wala pang pattern. Kaya heto, konting init lang nung pako, nabubutas na siya. Kaya pinatay ko na yung stove kasi kaya naman na siyang butasin. Sapat na yung init ng pako para mabutas ko pa itong isang maliit na paso. Kasi ang ganda nung may pattern. Dapat ganyan din doon sa malaki para hindi ako masyado nahirapan. Anyways, okay na yan. Natapos ko naman na siya at hindi na ako magrereklamo. Quality at maganda naman yung mga paso na nabili namin. At sa murang halaga lang. Makapal yung plastic niya at 25 pesos nga lang itong bili ko dito sa maliit na paso. Doon naman sa isa yung medyo malaki is 54 pesos. So, ayan, nabutasan ko na lahat. Ready ko na sila lagyan ng mga lupa. So, pumunta na ako sa likod bahay. Dala-dala ko yung kutsilyo na panggamit sa halaman. Then, may maliit na pala kasi, yung panghukay talaga ng lupa. Kaya lang, wala eh. Hindi ko talaga makita. Sa kapatid ko kasi yun at tulog pa sila. Mag-aalas 5 pa lang kasi ng umaga. At dito nga ako kukuha ng lupa sa likod bahay ni na tatay. Sa susunod nga, bibili talaga ako ng pala, yung maliit lang. Pero sa ngayon, pagtsatsagaan ko na lang muna itong kutsilyo. So, dito na nga ako nakahanap ng spots. Ito yung sinabi ni Mr. na dito ako kumuha ng lupa. Kasi dito, hindi masyadong mabato yung lupa at madali lang siyang bungkalin. Sa hayan nga, hinawan ko na siya. Tinanggal ko muna yung mga kangkong, talbos ng kamote. Tapos, tinanggalan ko din siya ng mga damo-damo para makuha ko ng maayos yung lupa. Then, meron nga kami ditong sirang dustpan. Ito na lang yung ginamit ko para makuha ko yung lupa. Yan yung ginamit kong pang parang pala. Tapos, alam nyo ba, hindi pa ako nakakalahati ng lagay ng lupa. Pagod na ako. Tatlong malalaki pang paso itong lalagyan ko ng lupa. Then, dalawang maliit. Pero sige lang ako dig. Bahala na kung matatapos ko to o hindi. Mataba nga yung lupa dito. Ang ganda-ganda. Tapos yan, kung may maliliit na bato, tinatanggal ko. Saka yung mga dumi-dumi or mga basura, ganun. So guys, tama na to. Hindi ko na kaya. Ayan, napuno ko lang yung isang malaki at yung isang maliit. Madaling araw pa lang pero pawisan na ako. Medyo nangangati na rin ako. Wala kasi si Mr. Hihintayin ko na lang yung off niya para mapalagyan ko yan ng lupa. At hindi na rin ako pwede magpakapagod kasi may pasok ako mamaya. Medyo marami na rin ako nagawa. Nakapaglaban na ako, nakapagayos na ako ng mga damit, nakapaglinis na ako ng kwarto. At itong dig-dig-dig ng lupa para sa gardening, next time ko na tapusin. Meron lang talaga akong kailangang itanim ngayon at isa lang naman yun. So, balik na ako sa bahay. Ayoko na. O diba, feel na feel ko. Akala ko talaga malalagyan ko ng lupa to lahat. Mahirap pala. Dinala ko pa dito lahat ng paso eh. Yung si Mr. kasi yung pinaglagay ko ng mga lupa, parang ang dali-dali lang. So anyway, nandito na ako nasa harap ng bahay. Ito nga, nilabas na ng kapatid ko yung mga basura kasi Wednesday ngayon. Merong truck na kukuha ng mga basura. Tapos ito na nga yung mga halaman ko. Kahit hindi ko siya araw-araw nadidiligan, umuulan naman. Saka nandito yung kapatid ko, yun, nadidiligan niya paminsan-minsan. At nagtataka
nga ako dito sa halaman na to. Wala namang ganitong halaman ako. Inamoy ko siya at damo pala yun, kaya binunot ko. Then, kinuha ko na nga yung ibang paso na bago kong bili para mailagay ko na dito sa harapan. Tapos, pinagpatuloy ko na yung pagtatanggal ng mga damo. Kasi mga damong to, kinukuha nila yung space ng halaman ko. Napakaganda nga nitong rose ko. Buhay na buhay siya. Sa susunod nga, bibili ako. Gusto ko ng rose na kulay dilaw. Diba meron nun? Merong yellow rose. Binibilisan ko na yung pag-aayos ko dito sa halaman. Dapat nga may tatanggalin pa ako dyan. Ibabawasan ko. Tapos ilalagay ko sa ibang paso. Pero kailangan ko kasi matapos lahat ng gagawin ko kasi kailangan ko magpahinga. At isa pa, magluluto pa ako. At bala ko nga magluto ng sopas. Kaya konti lang talaga yung magagawa ko dito sa garden. Ayan, tanggalin yung mga damo-damo dyan. Hindi ko pa masaseparate yung ibang mga halaman. Isinama ko na rin yung mga damo dito sa basura para kuhanin ng truck ng basura mamaya. Tapos kung mapapansin niyo yung malaking box, yan yung pinaglagay ng cabinet ni Mister na inassemble kagabi. Ayan. Diba? Last year ko pa yung nabili, December pa. Nabanggit ko na ba? Basta anyways, ngayon lang siya naayos. Then, ito pa nga pala yung iba kong mga halaman. Ay, nagsisiksika na sila at nagkakaroon na rin sila ng mga damo-damo. So yan, tinanggal ko lang dyan yung mga hindi karapat-dapat. At nakakatuwa nga kasi lumago talaga tong mga halaman. Like ito, ang laki-laki niya oh. Hindi ko nga alam kung sapat pa siya dun sa paso na yan. Tapos yung welcome plant, sinisira niya na yung paso. Dapat babawasan ko yun. Pero not now. And may napansin nga ako ditong ampalayang ligaw. Totoong ampalaya siya na naligaw lang. Ililipat ko muna nga siya dito sa malaking paso kasi malay nyo naman matuluyan ang pagtubo niya. Tapos pagkapangin ko siya sa bakod, o diba ang saya-saya nun kung matutubo yung ampalaya tapos magkakaroon ng bunga. So yan, dito ko muna siya tinusok. Tapos nilagyan ko ng kawayan para umikot-ikot siya dyan. O diba, ang bait ko, binigyan na kita ng pag-iikot-ikutan mo. Yun, sana wag kang mamatay. Pero kung mamamatay ka, okay lang naman, no hurt feelings. Ayan, lagyan na lang kita ng tubig para madiligan ka. Then, meron nga pala ako ditong tuyo na buto ng sili, na bell pepper. Lalagay ko lang din siya dito para malay mo, tumubo. Malay lang, kasi ayoko talaga ng umaasa, guys. Kaya kung tutubo ka, edi very good. Kung mamamatay ka, okay ka lang din naman. So, nilagay ko na siya dyan lahat ng buto. Baka naman, kahit isa, may pumuslit. Dito ko nga siya sa harapan ng bahay inilagay. Kasi pag nilagay ko siya sa likod, nandun yung mga manok ni tatay, tutukuain lang yung mga buto. At eto talaga, eto yung onion leaves na ibinabad ko sa tubig. Itatanim ko muna siya dito. Tapos pag dumami na siya, lumago, tsaka ako na lang siya ililipat dun sa malaking paso. Para diba, kapag kailangan ko ng onion leaves, pitas-pitas lang ako ng konting dahon. Ang cute kaya nun. Ganun yung mga gusto ko eh. Natutuwa talaga ako pag yung lulutuin ko, pipitasin ko lang. Feeling ko talaga mas masarap yung lasa. Kakaiba siya sa mga binibiling gulay dyan sa palengke, sa labas, yung naglalako. Basta yung tinanim ko, yun ang mas masarap. O diba, pinuri na kita. Baka naman, tumubo ka ng maayos, onion leaves, or scallion. So yan, tapos na ako. Okay na to. Hindi ko na sila diniligan kasi umulan kagabi. So, basang-basa pa yung mga halaman ko. May diligyan sila. So yan, one last look dito sa mga halaman ko bago ko mag-start magluto ng almusal. Yun lang guys. See you sa next video. Thank you for watching. Bye!